Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So mga Aries, ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay natin kay Aries ang sagot sa kanilang tanong at ang mensaheng dapat nilang malaman this week. Okay, on your overall energy, the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Judgment card. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Sun card. Wow, tapos na to. Lumabas si Sun card, ibig sabihin maganda ang linggong ito para po sa inyo. Okay? In the area of what's your near future, the Hierophant. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the King of Pentacles. In the area of your fortune, wow, the Emperor card. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Two of Wands. Lovely. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, salamat po, sobra-sobra. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Aries dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like ng ating video at saka nagko-comment. Malaking bagay din po yan. Salamat po. So, at the background of your reading, the King of Cups. Okay, Aries, this week, sabi ng yung spirit guides, kailangan daw ay matutuhan mong kumpirmahin kung ano yung naramdaman mo about something or someone. Ito yung linggo kung saan dapat sigurado daw tayo sa ating mga feelings at huwag nating hayaan na yung confusion sa ating nararamdaman ay makahalo doon sa mga ginagawa natin. Example, sa trabaho, may mga inaasikaso ka pero parang litong-lito ka, nahahaluan ka na ng pagkainis or frustration or kaunting galit o kaya may kinikim-kim kang sama ng loob. Huwag mo daw hayaan na yung emosyon mo na hindi mo hinaharap ay makaapekto sa'yo. Make sure na ikaw ay composed, collected, ginagamit ang isip more than emotions this week. Okay? Napakaganda nito. Especially, this is really Christmas season na. So, Merry Christmas po para sa inyong lahat. So, kailangan talaga kalmado lang tayo and will never let our emotions run our lives this week. Okay? Napaka-importante nito. Bigyan natin to ng card of the week. Meron po kayong strength card. Yes, magpakatatag strength. Your inner strength is boundless. Unleash it. So, sabi dito, kung ano yung mga bagay kailangan talaga nating magpakatatag, kontrolin ang emotion, huwag sasabog bigla. Kapag may aberya konti dyan sa gilid or everywhere, kapag merong mga bagay na hindi nasunod sa plano, okay lang yan. I-let go mo, i-let go mo. Have the strength to not give in doon sa mga bagay na negatibo. Okay? Especially at the center, meron po kayong the Seven of Cups. Kitang-kita ko dito, Aris, yung pagkakabisi mo. No, marami kang gustong gawin ngayong linggong ito na you want things to go on in your plans. And marami kang options, marami kang paraan, marami kang idea on how to do it. And how to make this season the best season na gusto mo for yourself, for your family, for your loved ones, or for your work. No? Marami kang idea, marami kang plano. Pero sabi ng yung spirit guides, sa sobrang daming dapat gawin, dadating sa point na baka malito ka, baka maguluhan ka, no? Kaya you need to compose yourself. You need to really sit down, relax, breathe, huminga ka, para huminga din ang iyong isip at malaman mo yung kalkuladong kilos sa dapat mong gawin. Okay? Sabi dito, baka sa sobrang dami mong ginagawa, dami ring naiisip, baka pag may triggering lang na emosyon ay bigla kang makagawa ng isang bagay na hindi mo naman minimin. Bigyan kita ng example ha. Halimbawa, buong pamilya magpapasko sama-sama sa isang bahay and then balak nyong pupunta sa Tagaytay lahat. Pupunta kayo sa park.
Tapos hindi mo maayos-ayos yung itinerary, yung pamasahe, yung mga gamit ng mga bata, gamit ng pamangkin mo, ganyan-ganyan. So sobrang dami mong inaasikaso. And then boom, bigla kang tinalakan halimbawa ng kapatid mo, sabi niya, "Oh, Aris, sabi mo ayos na yung ganito, ayos na yung ganyan." Tapos bigla kang sumigaw na parang, ikaw, wala kang ginagawa eh. Nasira tuloy yung party. So, yun ang ibig kong sabihin. Dahil sobrang confused mo sa maraming bagay, isang narinig mo lang, sumabog ka na. So, make sure this week, Aris, na composed ka. Okay? Composed para maisip mo yung tamang paraan, maisip mo yung tamang kilos para hindi masira kung ano man yung gagawin mo this week. Okay? Napaka-importante niyan. Kaya isa-isip mo, isa-puso mo, kung ano man yung mga balak mong gawin. Make sure na um, learn to let go something na hindi mo naman dapat i-big deal so that maasikaso mo pa ng maayos yung iba. Okay? Clarify natin siya. So, Aries, since ito ay Christmas week, nako, Merry Merry Christmas. Ano yung mga Christmas wish mo? Ilapag mo na yan sa baba so that it will come true. 7 of Cups. The Four of Pentacles, yes. Mas pahalagahan mo daw yung mga bagay na importante kaysa sa mga bagay na hindi. Kapag naman hindi ka big deal nako, wag mo na bigyan ng pansin yan. Hayaan mo na. Mahisira lang araw mo, mahisira lang ang emotions mo. Magsasayang ka lang ng laway sa kanang galit, okay? So learn to conserve yourself, compose yourself, and make sure na lahat ng mga bagay na dapat alagaan ay nandoon ka. Doon mo ibuhos lahat ng energy, okay? Yun ang importante this week. In the area of what you need to focus, meron po kayong the judgment card. Judgment card, you need to surrender to the control of everything, no? For example, sabi dito, kung may mga bagay daw na parang out of your hands na. Example, nagpasa ka ng project, nagpasa ka ng dokumento, naghihintay ka for a result, naghihintay ka for the answer. Yan yung mga bagay na wala na sa kamay mo kasi ibang tao na ang magde-decide. Ibang tao na ang hahawak niyan, kumbaga. So, ang kailangan mo gawin ay isurrender mo kay God yung anticipation at saka expectation because things will come on its right time. 'Di ba? 'Di ba? So, hayaan mong si God ang magbigay sa iyo ng tamang sagot sa tamang oras. Ngayon, wag mong pilitin daw yung mga bagay na hindi ka pilit-pilit. Okay? Narinig ko din merong ka daw tao o impormasyon na alam mong dapat mo nang kunin pero ini-ignore mo daw, iniiwasan mo daw. Sabi ng yung spirit guides, tanggapin mo na. Kausapin mo na, harapin mo na. Um, Kapag nalinawan ka na sa mga malalaman mong impormasyon, mas magiging magaan ang buhay this week. Okay? So, huwag takpan ng tenga para sa mga bagay na dapat pakinggan. Timbangin mo kung yan ba talaga para sa'yo. Because nakita ko rito, meron ka talagang iniiwasan na isang bagay na you need to face it once and for all para makagising ka na, makagaan na sa'yo at magkaroon ka na ng renewed energy. Okay? Kasi the more na pinapatagal mo, the more na tumatagal din yung bigat sa'yo. Okay? Clarify natin to. Judgment cards being clarified by... So, kamusta ka ngayon, Aries? Taga saan ka? Ano ang mga plano mo this Christmas? Saan ka magpapasko, no? Uuwi ka ba ng Pinas? Or uuwi ka ba sa inyong probinsya? Kamusta po? Judgment cards being clarified by... The Star card, yes. Sabi na yung spirit guides this time around, you need to rise up to the event. Panahon na talaga para, um, I'm hearing here, Aries, kung gusto mong gumaan ang lahat sa buhay mo, kailangan mo daw pakinggan yung mga bagay na dapat mong gawin. Narinig ko kasi dito yung parang nire-resist mo, pinipigilan mo mangyari yung dapat mangyari. Kinokontrol mo yung outcome, kaya lalo ka na-frustrate, lalo ka naiirita, lalo kang gusto sumabog, ganyan. So, sabi dito, darating din yung para sa'yo. You don't need to rush things. You just need to believe that it will arrive. Meron kang dinasal, meron kang tinaas kay God, sa'yo mo, God, paano ba to? Please tulungan mo ko. And then, meron mga frustrations ka na, bakit ganito, bakit ganyan? Sabi dito, keep believing. Don't lose your hope and wag kang malingat ng tingin. Kailangan nandun ka pa din. At saka, kailangan mo daw ma-realize na things will arrive in God's perfect time. Okay? Yun daw ang kailangan mo ma-realize is time. And take action on it. Okay? Isa buhay, kumbaga. And sabi dito, huwag kang mag-alala. Kitang-kita ko naman na once
mabitawan mo na daw yung dapat bitawan, gagaan na yung pakiramdam mo about something or someone. Sabi na yung spirit guides, huwag mo daw kasing kontrolin. Kasi pag kinokontrol mo, lalong nahihirapan dumating yung gusto mong dumating. So just let go. Let go and watch what will happen for you. Okay? In the area of what you need, you have the Ace of Wands. You need inspired action. Ngayon kasi parang sobrang gulo, no? Sobrang nakakalito. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung anong sisimulan mo. Medyo parang balisa at saka parang ayaw mo na ituloy or ayaw mo nang gawin, parang wala ka ng gana, ganyan, no? Kasi kung halimbawa, meron kang plano this week and then iba't ibang bibig din ng may iba't ibang plano. So parang nakakawalang gana mag-decide about something. Pero here, sabi ng yung spirit guides, you need to be inspired. You need to um, bring up a brand new idea or a brand new plan na talaga namang swak para sa lahat. Swak para sa'yo. At parang talagang ito yung best option or best way, no? So ngayong linggong ito, wag ka daw mahiya or matakot na mag-isip ng mga paraan na mas makakabuti para sa'yo. Okay? Pero it needs to be in the place of love, in the place of good intentions. Hindi lang para sa, gusto ko to eh. Ito yung gusto tingin kong tama eh. No. You need to really balance things out para maisip mo talaga kung karapat dapat mo bang simulan yung isang idea o isang plano. Okay? Timbangin mo, pakiramdaman mo, your intuition will tell you kung talagang tama yung planong yan. And be confident in that plan. Okay? Ace of Wands, clarify natin. You have the Queen of Cups. Yes, kailangan yung plano at idea na gusto mo daw gawin, magdudulot dapat sa iyo to ng kapayapaan. Yun yung sinasabi nila na para daw malaman mo kung aligned ka do sa plan mo, dapat you need to feel calm. Isang sign yan ha, Aries. Para malaman mo daw kung tama ang action mo, tama ang plano mo, sa pakiramdam na, ay, payapa. Ay, hindi ako takot. Ay, ano ako, relax ako sa idea ko to, sa plano ko to. Walang duda, walang kaba, walang takot, walang inhibitions. If you could feel like that, nakita ko dito, it will bring you peace of mind. Nakita ko dito, that plan should give you yung parang kapayapaan in your heart and in your mind na, okay, okay to. Relax to, okay to. Pwede to sa akin. Parang ganyan. So, pag dumating ka sa punto na yon na parang sobrang relax mo sa plano mo, that is alignment. Okay? Congrats po para sa inyo. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Sun card. Yes, kaliwanagan ang darating sa inyo this time. Kung meron kang mga iniisip na mga plano, mga idea na para bagang alin dito, alin dito, alin dito, darating din daw sa'yo this week, Aries, ang kaliwanagan sa kung anong dapat mong piliin and lalaya ka na doon sa confusion na yan. Malalaman mo na kung ano yung mga dapat yakapin, dapat unahin, at dapat paglaanan ng oras. Kaya huwag kang mag-alala, things will be brighter, things will be easier, maliliwanagan ka dahil sa mga bagay na ito. Kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang alin dyan, anong gagawin ko, saan ako pupunta, anong pipiliin ko. Darating sa'yo to. Okay, so i-claim mo yan. Clarity will come. I will get the answers for my confusion. Yun, tumilapon. The strength card. Yes, strength. Talaga namang kailangan nating magpakatatag this time. And harapin natin kung ano yung mga bagay na malalaman natin pagdating sa mga bagay na nagpapagulo sa ating isipan. Halimbawa, hindi mo alam kung paano mo aasikasuhin yung iyong negosyo. Halimbawa, mayroong confusion dyan, may mga business strategy ka na gusto mong i-apply pero hindi ka sure. So, kapag naliwanagan ka na parang, ito gagawin ko. Once you decide na parang yun ang gagawin mo at malinaw sa'yo na yun at yayakapin mo yung idea na yan, kailangan, meron tayong paninindigan and we need to believe in ourselves na kaya natin. Kasi kung ikaw mismo duda ka at wala kang trust sa sarili mo, sayang yan, di ba? So you need to be strong enough, Aries, to push with this clarity para ma-execute mo ng tama at tuloy-tuloy. Okay? In your near future, meron po kayong the Hierophant. Nakita ko dito in the near future, meron kang blessing. Narinig ko para sa bahay. I don't know why. Para approve your loan, approved yung application.
merong family member na biglang matatanggap sa isang trabaho or tataas yung antas sa buhay niya, and the whole family is very very happy kasi naganap na yung hinihintay ninyo. I don't know why. May narinig din ako na merong isa nakapasa na sa licensure exam. Kaya sobrang saya ninyong buong pamilya kasi solid na, kumbaga, yung future kasi everything now is fine. For others, nakita ko po dito kasal, no? You need to focus on your marriage, focus on your relationships na noon ay sinabihan mo ng commitment at paninindigan. Kailangan daw i-revisit yan at magkaroon kayo ng kaunawaan or time na for you to really put your feet at pag-usapan nyo ng dalawa kung ano yung mga dapat pag-usapan pagdating sa relasyon, parang ganyan. Some of you are going to a different house. Kita ko yan. Parang meron kang pupuntahan na isang institusyon, parang ganyan, and you are gaining that approval or parang ramdam mo na belong ka doon. Parang ganyan. So, if you're going somewhere na talaga namang very institution na at talagang malaking kumpanya or industriya, talagang feeling mo belong ka dyan. Parang you're part of them, no? Meron din po sa inyo parang may mga time with in-laws, mga magulang, and they're giving you their basbas about something. So, congrats po. Okay? The Hierophant is being clarified by you have the Ace of Pentacles. Yes, may basbas ka about something. You're planting seeds. Sabi ko nga sa inyo kanina, may mga narinig akong may kapatid ka na pumasa sa exam, may kapatid ka na nagkatrabaho na, may approval about something, may commitment kang ibibigay kaya yung matamis na bunga na gustong gusto mo ay makukuha mo, no? So, it's all about commitment, love, passion, getting into the system, talagang papaloob ka sa sistema para makuha mo yung bungang nais mo. Parang ganyan. So, good luck po. Nakita ko na mga factory workers. I don't know why. Factory, baka aring meron sa inyo nag-a-apply for a factory job, you will get it, no? Talagang ma-approve ka and you will get the result for that. Congrats po, no? I-claim mo to. Kung ano man yung papasukin mo na isang bagay na kailangan mo sumunod sa sistema, go push because it will give you the blessing that you need. Congrats po, i-claim mo to. In your challenge, meron po kayong heal through art and hidden desires. Wow. Meron ka daw mga artistic pursuits na hindi mo ginagawa before, pero ngayon parang panahon na para simulan mo. Para maglaan ka daw ng oras dyan, para doon mo ibuhos lahat ng galit or frustrations or sama na loob mo. Example, dati gustong-gusto mo mag-Zumba, pero nililihim mo lang to kasi sabi mo, ay baka pagtawanan ako kasi hindi naman ako sumasayaw talaga. Pero gustong-gusto mong sumali sa Zumba sa bayan, halimbawa. So, panahon na siguro para i-try at subukan. Kasi baka doon malibang ka, doon mo mabuhos lahat ng mga kinikimkim mo, lahat ng mga pain or negativity. Pag binuhos mo doon, baka gumaan sa pakiramdam mo. Okay? Sa panahon na para simulan daw yung mga art na balak mo nang gawin before. In your challenge, meron po kayong King of Pentacles. King of Pentacles all about practicality at pagiging sigurista sa mga bagay-bagay. Meron kang nililikha, meron kang pinapalaki, meron kang inaasikaso ngayon, Aries. And your spirit guides are actually telling you na baka naman masyadong matayog yung ginagawa mo to the point na hindi mo siya kayang gawin. Bigyan kita ng example. Balak mong magtayo ng physical store sa may palengke. Sabi mo, ay may pwesto, baka pwede kong kunin. Ang budget mo lang naman ngayon ay 5K. Halimbawa yung pwesto sa may palengke ay umaabot ng 15K kada buwan. Practical ba? Syempre hindi. Hindi mo kaya, di ba? Pero pinipilit mong makuha. Sabi mo, ay kaya kong bayaran yan. Kahit naman di ka sure. So, kailangan daw yung plano mo, Aries, this time, practical. Kaya mong gawin, kaya mong hakbangan, sigurado. Para yung gusto mong patubuin, siguradong tutubo. Parang ganyan, okay? Halimbawa, balak mo din magtayo ng sari-sari store sa harap ng bahay mo. Konting di pa lang 10 sari-sari store yung katabi mo. So, kikita ka ba doon? So, kailangan practical. Kailangan mo mag-isip ng paraan na base sa iyong realidad. No? Yun ang kailangan mo isipin ngayon. King of Pentacles, clarify natin. You have the Queen of Pentacles. Yes, wow.
mag-asawang ano to, energy. So, kung meron ka daw partner sa ginagawa mo ngayon pagkakakitaan, nakita ko dito na baka magkaiba kayo ng opinion o magkaiba kayo ng idea pagdating sa mga balak nyo gawin. Example, kayong mag-asawa, ikaw gusto mo, ito yung sisimulan mo, si partner iba ang gusto niya. So, magkasalungat, di ba? Eh pareho naman kayong gustong umasenso at gustong magkaroon ng paglago sa inyong finances. So, this week, kailangan kalmado, huwag sasabog, maging matatag para maintindihan siya, makaunawa ka at maintindihan ka rin niya. Kung pareho kayo naguguluhan, kailangan nyo isipin kung ano yung mas mahalaga. Mas mahalaga magtulungan. You need to be on the same page. Ibaba ang ego, ibaba ang pride para magets nyo isa't isa kung ano yung dapat nyong pagtuunan ng pansin. And nakita ko dito na mas kailangan nyo maging team kesa magsalungatan sa isa't isa. Okay? Pareho nyo lang naman nais na umunlad eh. So bakit daw kayo nag-aaway-away ng ganyan or nagkakaroon ng friction ng ganyan? Okay? For other Aries na hindi naman partnership ang issue, sabi ng yung spirit guides na kung meron kang tinutumbok na pag-unlad pagdating sa iyong pera, kailangan talaga daw nakatutok ka dyan. Hindi pwedeng nakatutok ka today, bukas hindi. Sa isang linggo na ulit. No. You need to be hands-on in your creative work para ito ay lumago ng dire-diretso. Kailangan talaga ay hands-on ka dyan. Hindi pwedeng hindi. Okay? To make sure na talagang it is working sa paraang gusto mo. Okay? In your fortune, meron po kayong infinite abundance and ascending the mountain. Yes, i-claim mo to. Meron daw po kayong abundance. Abundance is pouring into your life today. So may paglago sa buhay mo, i-claim mo to. It will be yours. Keep going forward. Patuloy ka lang daw lumaban. Huwag kang matakot. Huwag kang umatras. Ituloy mo yan. Kung ano man yung ginagawa mo na nahihirapan ka na, ituloy mo yan. In your fortune, meron po kayong the Emperor card. The power is yours. Okay? May kalakasan ka, meron kang kagalingan, meron kang kasipagan at katatagan para lalong ituloy yung isang bagay. Panahon daw to para ibalik yung kumpiyansa sa iyo na kung ano man ang dumating issue, problema, obstacles, kayang-kaya mong tibagin. Okay? Sabi rin dito, dapat maging wise ka. Especially, yun ang challenge mo eh. Pagiging practical, di ba? So ngayon, sa fortune mo naman, parang mas pagtutuunan mo ng pansin ang pagiging wais mo sa lahat ng bagay. Okay? Hindi ka dapat susugod basta-basta sa mga away, problema, nang hindi pinag-iisipan. Kailangan balanse. Kailangan talaga nakaugat siya sa iyong matalinong pag-iisip bago ka umaksyon. Okay? Napaka-importante nito. Emperor cards being clarified by the Queen of Swords. Yes, decisive ka na. Alam mo na kung ano yung para sa'yo at alam mo na yung hindi. Alam mo na yung mga bagay na gusto mong kunin at wala ka nang pakialam sa mga bagay na hindi naman talaga importante sa buhay mo. Before, lahat yan kinikip mo eh. Dati, lahat yan importante. Lahat yan mahalaga. Kahit na hindi ka naman sure, kinikip mo pa rin. Pero ngayon nakita ko dito na handa ka nang i-let go yung mga bagay na hindi na para sa'yo. At bukas ka na sa mga bagay na pwedeng ibigay sa'yo ng tadhana in the near future. Ayaw mo na magkasya sa kakarampot. Ayaw mo na magkasya sa mga peke or sa mga tao or bagay na hindi ka naman pinapahalagahan. Sabi mo, I need to believe in myself, push forward for myself, at ayoko na ayoko na magsettle for less. Ayoko na magsettle for something na scrap lang or kakaunti lang. I want more, I deserve more. At matapang ka na ngayon na panindigan yung desisyon mo. Meron kang desisyon eh sa buhay. And you will be accountable for it. At talagang handang-handa kang panindigan to. Sabi mo, bahala kayo dyan. Magalit kayo sa akin, magalit kayo. Mainis kayo or magtampo kayo, wala na akong pakialam. Basta alam ko yung gusto ko, alam ko yung pupuntahan ko, at walang makakapigil sa akin. Parang ganyan. Okay? Good for you. Good for you. You're having this confidence and courage to deal with life even more. So, i-claim mo to, it will be yours. In your fortune, meron po, fortune, divine messages, prosperity lies ahead. Wow, dalawang beses nagsabi, may pera, may abundance, may prosperity, napakayabong, swerte, and lucky mo this time. You also have faith in your dreams. Yes, kapitan mo daw ang iyong mga dasal, kapitan mo ang iyong mga pangarap, huwag kang sumuko, pero meron kang mga surrendering na kailangan gawin para hindi lalong maharangan. Okay?
In your divine messages, meron po kayong the Two of Wands. Sabi dito, kailangan daw natin kumawala sa ating comfort zone if we want growth. Okay? Kasi parang paulit-ulit lang yung sistema sa paligid mo. And sabi mo, ganito lang ba lagi? Ganito na ba ako forever? Bakit parang kahit anong kayod ko, walang nangyayari? So, you need to realize, especially here with the judgment card, you need to see the truth na baka naman mali yung ginagalawan mo. Baka naman mali yung action mo. You need to make a drastic move or a bold move para baguhin yung sitwasyon. Hindi ka laging dapat nandyan, nakatayo lang at naghihintay ng sagot. No. Kailangan mo siyang aralin, kailangan mo siyang tignan para makalagpas ka na dyan, makalaya ka na dyan. Okay? Clarify natin to. Two of Wands being clarified by the Moon card. Yes. Masyado ka nalulubog sa takot na mangyayari ba yun? Kaya ko na bang hakbangan? Tutuloy ko ba? May mga ganyan ka eh. And mas nauuna yung fear. Well, naintindihan naman kita because a lot of things are very uncertain, di ba? Yung future, yung trabaho, yung negosyo, yung kaperahan, lahat uncertain yan. Lahat hindi sigurado. Kaya importante ngayon, Aries, magplano ka. Para kahit na minsan ma-feel mo na parang, anong gagawin ko? Kapitan mo yung plano para magdire-diretso ka, walang delay. Okay? Kasi kung wala kang planong gagawin, lalo ka mahihirapan gumalaw sa buhay. Lalo mong iisipin na naliligaw ka, ganyan-ganyan. So, para hindi ka maligaw at magkaroon ka ng dire-diretsong andar, plano, plano, plano. And yung planong to dapat applicable sa life mo. Kayang-kaya mong gawin. Practical. Okay? Outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Claw. Be careful, do not take risks. Sabi ko nga sa inyo, kailangan pinagpaplanuhan kapag mag-risk ka para walang andap o walang pabagal-bagal. You have ladder, climbing towards success. Wow, i-claim mo to. Meron ka daw hagdanan, talagang paakyat ka na, pa-level up ka na. Now, the message you have, Cain, pay attention to your health. Kailangan daw, bantayan mo ang kalusugan mo, kinakain mo, yung tulog mo, stress levels, no? Sugar level, no? Blood pressure, kailangan bantay sarado yan para safe ka. Syempre ngayong season na to, no? Maraming kainan, kaya dapat be careful on what you're eating. You have ink pot problems to be resolved. Yes, may mga problema ka daw dapat ayusin in a very calm way. And be strong para harapin na siya. Okay? In your outcome for December 22 to 28, the World card. Yes. Wow, close mo na yung isang chapter ng life mo na medyo confusion or confusing. Ngayon talaga makikita mo na parang, okay, dapat ko nang bitawan yun, ito na lang yung yayakapin ko, ito na yung pagtutuunan ko ng focus or attention. So ngayon sabi dito, may pagkilala kang makukuha this week. Maybe a family friend will talk to you, sabihin niya, alam mo ikaw Aries, ang galing mo, ang husay mo. So, yung mga papuri na makukuha mo, it will give you parang lakas pa na loob na lumaban, na gumawa ng maganda at magpatuloy sa buhay because binibigyan ka na acknowledgement, kinikilala ka, pinapupurihan ka sa galing mo at sa mga nagawa mo. Nakita ko rin po dito, completion, no? Parang meron ka matatapos, mabubuo, lalarga na kumbaga, and ready ka na for the next level. Ready ka na for the next stage. Yes, sabi nga dito, you're climbing towards success. Talagang merong pag-angat, may pag-andar. So, kung naisara mo na yung isang step, next step ka na, paakyat na, kumbaga. So, wag kang huminto ngayon, dire-diretso mo yan kasi nakita ko dito yung success nito. Okay? The world cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords all about new strategy, new plan. Huwag mo daw iwasan yung mga bagay-bagay ha. Tapos na yung pag-avoid mo, harapin na ito para once and for all matapos na. Makompleto mo na, ma-close mo na, okay? Kasi nakita ko dito baka umiwas ka, baka ini-ignore mo tong bagay na ito kaya hindi matapos-tapos. So malaking paalala sa iyo Aries, ito yung linggo ng pagkompleto ng mga bagay-bagay, closure of relationships or things na talaga namang alam mong hindi na para sa'yo, and moving forward na tayo. Okay? Napakaganda niyan. So Aries, thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and answers. Ito po ang inyong December 22 to 28. So hopefully po naka-resonate ka. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.